siya bata. Hindi na siya bata. Tayo po ay manalangin. Mapagpala namin Diyos, ang namin nasa mga langit. Sa hapong ito, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo at patuloy na kami pahin ang sinamahan sa pangawas nito. Maraming salamat Panginoon sa pagkakataon na aming marinig ang mga magagandang tips tungkol sa pamumuhay ng malusog at masaya. Panginoon, dalangin po namin na ito kaming bigyan ng mabuting kaisipan at mga gising na diwa sa hapon ito para sa aming pakikinig, Panginoon, ay lalo kaming matuto paano namin pangalagaan ang aming mga katawan para kami ay mahanda sa inyong malapit na pagdating. Palain ang mga magkakaroon ng bahagi sa hapon ito, ang tagapagsalita, na may dalo namin na makunan ng magagandang impormasyon na sasabihin upang sa ganun ito ay magamit namin habang kami ay nag-aantay sa inyo. Palain po ang bawat isa sa amin sa hapon ito. Dalangin po namin lahat ito sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Okay, lahat po ng mga bata, dito po kayo sa kabilang corner. Ayan po. Magandang hapon po muli sa inyong lahat, sa atin pong mga visitor. Kamusta po kayo? Sandali, parang hindi po visitor. Sandali po, kakamustahin ko muna kayo. Kamusta po kayo? Okay, mabuti po. Sa hapon pong ito, pang-ilan na po natin to? Okay, review muna tayo. Pang-anim. So lahat po yan ay nagampanan natin? Ano po yung pang-lima? Temperance. So ngayon po, magiging topic ngayon ay, bali 2 topic po tayo ngayon. Kasi last po natin sa susunod na Sabado. So ngayon, ang magiging topic po natin ay, ano po yung susunod sa temperance? A, ano po yon? Stands. Anching daw po yun. So air. Okay. And then, after po ng air, kasi 2 topic po tayo ngayon, ay R stands for rest.
Okay, so maganda at mamamahinga po kayo. Yan ang pinakang gusto nyo. So, ngayon po ay dadako na po tayo. Kompleto na po ba kayo? Kompleto na po lahat. So, ang magbibigay po sa atin ng lecture tungkol sa o dagdag kaalaman sa AIR ay si Sister Laverne. And susundan ko po to sa rest. Huwag po kayong mag-alala, talagang rest po yon. So, atin na pong tawagan si Sister Laverne para sa kanyang topic. Ayan, mas gusto ko dito sa baba. Kasi gusto kong malapit sa inyo. Para kitang-kita nyo yun. Okay. Para mas malapit tayo sa isa't isa. Okay. Yung aking assistant. Kasi ngayon, hindi lang ako magle-lecture, kundi may halong tanong din siya. So habang nagtatanong ako, yung aking assistant ay may ibibigay siya sa inyo. Pagkatapos ng lectures, ng 2 lectures na ito, pwede niyong i-claim yung ibibigay sa inyong number. Okay. Ano nga yung una ulit? Letter N, ano yun? Ayan, nutrition. Maalala niyo pa ba kung ano yung mga napag-usapan natin sa nutrition? Anong kinain niyo kanina? Sa lunch? Burger? Burger? Anong kinain niyo? Kanin, at saka? Ayan, gulay. Anong sunod ng nutrition? Exercise. Sinong nakapag-exercise sa linggong ito? Ayan, gaano katagal? 10 hours. Si Mama Kura, 10 hours daw. Araw-araw o buong linggo? Ayan. Exercise. Anong sunod na exercise? Water. Oh, nag-increase na ba yung ininom yung tubig? Nadagdagan na ba? Yung basong tubig, dagdagan na? Ayan. Ako nga sinisikap ko rin uminom ng maraming tubig. Pagkatapos ng water, ano? Sunlight. Mayroon pa ba tayong sunlight? O umuulan talaga ngayong araw? Sunlight? Okay. So yun ang sunlight, ano? Temperance. Ano nga yung temperance? Ayan, pagtitimpi. Kayo ba'y magalitin pa rin? Medyo. Ayan. Sa lahat ng bagay, ano? Kailangan nating magtimpi. Sunod ng T, ano? Air. Ayan, mayroon akong tanong. Okay, ready na ba yung assistant ko? Hindi pa? Hindi pa pala siya ready. Kanina pa nga ako nagtatanong eh. Okay. Ano ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito para tayo mabuhay? Ha, sigurado kayo? Libre ba yun? Hindi ba pagkain? Kasi kailangan din natin yung pagkain, di ba? Hangin kaya o pagkain kaya o tubig? Ay, nagbago na sila. Pagkain daw. Sino may sabing pagkain? Ayan. Sino may sabing tubig? Wala. So, hangin at saka pagkain. Okay, tama si Sister. Floor. Hangin. Bakit hangin? Ha? Bakit hangin ang importante? Oh, para makahinga tayo. Sige nga, pigilan nyo nga ang mga hininga ninyo. Tingnan ko kung gaano katagal kayo makapagpigil. Ready? Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hey! Humihinga pa ba kayo? Okay. Okay. Di ba kapag mag-birthday, may mga palarong ganyan? Happy birthday to you. Tapos, pahabaan. Okay. Sino nakasali ng ganun? Yan. Nanalo ka? Wow, galing. Ilang count? 28? Wow, 28? Baka naman 2, 4, 6, 8, 10. O 3, 6, 9, ganun. Okay. 28, panalo. Okay, mahaba yan. Sabi dito, air is the most important component. Okay? Pinaka-importante yon para mabuhay
Tayo. Tayo lang ba yun? Tao? Ano pa? Hayop at saka? Mga halaman. Di ba may buhay din sila? So lahat ng bagay sa mundong ito na may buhay ay kailangan ang hangin. Sabi dito, oxygen present in air ay kailangan sa ating paghinga. Pwede ba tayong huminga na walang hangin? Hindi, no? Okay. Anong mayroon sa hangin? Ano yung bumubuo ng hangin? Sinong may alam nun sa science? Sinong estudyante dito? Anong mayroon sa hangin? Paano nabuo yung hangin? Ha? Nilista mo? Ano pangalan ba? Angela? Akira. Okay. Anong mayroon sa hangin? Paano nabuo yung hangin? Oxygen at saka? Ha? Carbon dioxide? Okay. Oxygen. Tama yun. Present in air. At yun, oxygen. Ramdamin nga natin yung hangin. Okay. Inhale. Exhale. Yan. 3 beses. Inhale. Exhale. 1, 2. Inhale. Exhale. Pangatlo. Inhale. Exhale. Ayan. Naramdaman nyo bang hangin? Ayan. Natutuwa ba kayo na may hangin? Ayan. Okay. Sabi dito, tama ka rin, Sister Cha. Carbon dioxide ay present din sa air. Tama siya. So may oxygen, mayroong carbon dioxide. Sino ba ang nangangailangan ng carbon dioxide? Ha? Tao? Carbon dioxide? Tao? Kailangan din natin yon? Kailangan ng halaman. Sabi dito, kailangan sila para sa green plants manufacture. Yung mga halaman pala, nagluluto din sila. Imagine niyo kung tayo nagluluto ng pagkain natin, sila nagluluto din. Ang isa sa pinakakailangan nila upang sila ay makapagluto ay ang carbon dioxide. Ngayon, sinong nagbibigay sa kanila nun? Saan galing yung carbon dioxide? Sa hangin. Sinong nagbibigay ng hangin na yon? Ha? Tayo. Sinong umuutot dyan? Ha? May naamoy ako. Joke. Okay. Tayo yon. Kapag tayo'y umutot, okay, may amoy, di ba? Kailangan nyo ng mga halaman. So ngayon, alam nyo na ha, kapag may halaman kayo sa labas ng bahay nyo, sa loob ng bahay nyo, kapag nautot kayo, pumunta kayo sa halaman. Huwag dyan sa harapan or huwag dyan sa, kunyari dito. Kasi alam nyo, hindi yan mapipigilan. Kasi yan talaga ang nature ng tao. Lumabas kayo dyan, no? Matutuwa pa yung halaman. Kasi yung nanay nyo magagalit yan. Okay. So doon kayo, kailangan nila yon. So yung mga halaman, in return, sila yung nagbibigay sa atin ng ano? Oxygen. Ayan. So give and take. Tayo nagbibigay ng kailangan nila, carbon dioxide. Sila din nagbibigay ng kailangan natin. Hindi lang sa pagkain, kundi sa hangin na ating hinihinga. Okay. Meron akong tanong. Alam niyo ba kung gaano tayo kadalas humihinga sa isang araw? Imagine niyo nga, ilang beses kayo inhale, exhale, inhale, exhale. Yung normal. Sinong may mag-guess? Sino? Brother Johnny, alam niyo po? 1,000 siya, 1,000. Ha? Oh, 15,000? Almost. Sino? Kanina, nagpag-guess ka rin eh. Ngayon, magpag-guess din ako. O, ilan? Buong araw, ilang beses tayo humihinga? 1, 2. Regular ha, hindi maghinika, madalas yun, no? Madalas yun. Hindi yun, yung normal na hinga. Meron kayong alam?
15, sabi ni Sister Cha. O Sister Lynn. Sa isang araw, a day. 1,000? More. Sabi nga ni Sister Cha, 15 more. Ha? 18? Okay, bigay ko na nga. 17,280. Between. Sa gitna ng 17,280 and 23,040 breaths a day. Okay? Kasi depende yun sa work ng puso natin eh. Mayroong iba, mayroong diferensya sa puso. So, mabilis silang paghinga. Mayroon namang mahina din. Kaya di ba pag nagpakuha kayo ng, ang tawag doon? Hindi, yung bilang. Ang tawag doon? Ha? Blood pressure? Ha? Pulso? Pulse rate? Yan. Di ba? Iba-iba ang bilang nun eh. Walang exact. Kasi iba-iba din yung paghinga. Yun ay ano lang yun. How many pulse rate per minute ba yun? Minsan 72. O ilang minutes yung isang araw, times yun na. Okay, so nagre-range nyon kung gaano. So sabi nga dito, 17,280. Wow. And between 23,040. So ganun pala tayo kadalas. Paano kung walang hangin? Ganun kadalas tayong huminga tapos wala namang hangin. So magkakaproblema tayo. Okay. So, sabi dito, sabi kanina oxygen, di ba? Pero ang oxygen is composed of nitrogen. Okay, nitrogen and oxygen. Itong hinihinga natin. Alam niyo ba yung sa balon? Balloon? Yung balon na yun. Anong laman nun? Yeah, air. Anong klaseng air? Helium. Okay. Helium yun para hot air balloon. Diba? Nakakita na kayo nun? Oh, yun. Ginagamitan din yun ng hangin. Pero yung ating hinihinga ay mayroon siyang nitrogen, which is 70%. Then, oxygen na 21%. Kaya alam ng mga pagsusuri, kung ang hangin na ating hinihinga dito sa Metro Manila or dito sa Caloocan ay healthy. Okay. Nung mga nakaraang buwan, sabi nga na, yung hangin daw natin dito ay hindi na ganun ka-fresh or hindi na ganun kalinis. Bakit? Marami na siyang maliliit na particles o marami siyang maliliit na bagay na galing sa mga plastic na ginagamit din natin. So, itong pagsusuri na to, nalaman na kung gaano ka-healthy yung air. So, dapat ganun ang component. Number 3 question. Saan ang bagay? Ikaw nagpabunot kung sino yung magsagot kay Sister Laura. Saan po ang bagay na walang hangin? Mayroon ba? Ha? Saan? Sa moon? Ay, hindi naman tayo pumunta sa moon. Okay, maliban doon sa moon. Ang tawag doon? Totoo yun. Wala din mang hangin sa moon. Ha? Galaxy? Ano pa? Malapit na doon. Hindi kasi yun ang nasa ko eh. Nandito sa sagot ko eh. Ano daw yun? Saan? Ang tawag doon. Atmosphere? Sa space. Okay? Kaya nga yung mga astronauts, kapag pumunta sila sa space, nagsusot sila ng tawag doon. Ha? Yung kasuotan ng astronaut. Okay. Ngayon, wala nakasagot nun. Okay, question 4. Gaano naman kaya katagal mabubuhay ang tao na walang hangin? Alam niyo ba yon? Makikinig ba kayo sa mga news or may nabasa pa kayo na tungkol dito na ang tao ay mabubuhay lang ng ganito katagal or kaiksi kapag walang hangin? Hello? Humihinga pa ba kayo dyan? Okay. Meron kayong sagot? 3 minutes? More? 2 hours? Ang tagal. Okay. Sabi dito sa research ko, after 5
5 to 10 minutes of not breathing, pagkatapos doon na hindi tayo huminga, you are likely to develop a possible, irreversible brain damage. Magkakaroon tayo ng brain damage. Kaya nga yung nahimatay, kailangan siyang buhayin before 5 minutes. Okay? Kasi sabi na 5 to 10 minutes. So, dapat ma-revive siya. Kaya dapat, mayroon ka agad first aid or tatawag ka agad ng ambulance. Kasi pagkatapos na magkakaroon na ng brain damage, and yung brain damage na yon ay mag-result siya ng, tawag dito, yung hindi na makalakad or paralyzed or comatose, ganyan. So, tandaan nyo yan ha. Okay, sabi pa dito, kaya maging ganun dahil yung power ng cells natin, yung mga cells natin, yung mga maliliit na parte ng ating katawan, kung paano tayo nabuo, naging tao, ay magiging failure para mag-function. Ganun ka-importante ang hangin. Imagine niyo 5 minutes lang, wala na. Okay, so that is according to National Institutes of Health. Human brain can survive without oxygen for up to 4 or 5 minutes. After that, pwede ka nang mamatay or magkaroon ka ng brain damage. Okay. Sabi dito, kung wala daw hangin, walang oxygen. Okay. Kapag walang oxygen, walang molecules, yung maliliit na particles na hindi natin nakikita sa mata. Yun yung hangin eh. Kaya yung hangin hindi natin mahawakan, di ba? Yan no, mahawakan niyo ba yan? Pero ma-feel natin. Kasi yun yung maliliit na mga tawag dyan, molecules. Sinerge ko sa Tagalog, molecules. hindi ma-explain eh. Basta yung maliliit na mga bagay na hindi natin makikita. Sa Tagalog, ganun. Okay. And then, mayroon ng maliliit na, parang yung ilaw kasi, mahirap i-explain sa Tagalog, nakaka-penetrate kasi siya. Diba? Sa madilim. So, yung ilaw nakapenetrate. So, kapag walang hangin, wala ding light. Hindi din makapenetrate. And then, lahat ng animals, anong mangyayari sa kanila? All plants and animals need oxygen to carry out yung various, yung iba-ibang metabolic, or kung sa tao yun, yung metabolism, yun siyang nagtutunaw ng ating kinakain sa katawan. So sabi, without oxygen, we cannot breathe. And there is no life on earth. Okay. Alam niyo bang pinagsimulan ng hangin? Alam niyo yung kwento sa Bible na mayroong hangin? Sino may alam nun? Mayabang. Okay. Natandaan niyo sa creation, ang Panginoon na gumawa ng tao. Okay. Paano ba yung tao nagawa? Galing sa kawayan, yung tinuka nung ibon, tapos nabuksan, tapos nandun si Malakas at sino yun? Maganda? Naniwala kayo nun? Sa school, di ba meron? Alamat? Hindi yun. Okay, kung nahawakan yung Bible, nandun kung paano ginawa. So, ito, kwento ko sa inyo ng mabilisan lang ha. Ang ginawa ng Panginoon, kasi ginawa niya yung mundo, no? Lahat kumpleto na, may dagat, may hangin, may tubig. Walang tao. So, ang ginawa niya, gumawa siya ng dust. Ano yung dust? Alikabok or lapok or ano yung tawag doon. Binaon niya yung alabok. Binaon niya yung itsura na katulad niya. Imagine niyo yun ha. Katulad ng Panginoon. Ano bang itsura ko? Tingnan niyo ako. Ganito kaya ang itsura ng Panginoon. Kasi, or kayo, yan, tingnan niyo mga katabi niyo. Ganyan ang itsura ng Panginoon kasi sabi, gagawa ng Panginoon ng katulad niya, image. Katulad niya, so may mata, may ilong. Tapos, dyan sa lupa, paano kaya magiging tao yun? Alam niyo ang ginawa ng Panginoon? Tinapatan niya. Yung ilong, hiningahan niya. Imaginin ko yan, no? Ilong ng Panginoon, ilong ng tao. Hiningahan niya. Maya-maya, nagmulat. Wow! Ang resulta, napakagandang lalaki. Ayun. At ang pangalan niya si Adan.
So imagine niyo ha, nang dahil sa dust plus air, ang tawag doon ay breath of life, nabuo ang isang tao. At kaya nandito tayo ngayon. Dahil sa taong yun. And then alam naman natin yung kwento na may babae din. Pero ang gusto ko lang ding i-diin dito ay kung paano ginawa ang tao, di ba? Dust plus hininga ng buhay or yung hangin equals tao, living soul. Paano pag baliktarin natin? Living soul, tao, alisin yung hangin, ano mangyari? Patay. Nasaan ang mga patay ngayon? Nasa sementeryo. Ayan. So, tandaan nyo yun ha. Kapag inalis ang hangin sa atin, mamamatay tayo at nandun tayo sa eternal or sa sementeryo. Wala tayo sa langit, wala tayo sa kung saan-saan dyan, hindi tayo naging ibon, hindi tayo naging daga, ayaw ko yun. Doon na lang ako manatili kung saan ako nilibing. Kasi magiging ahas, magiging ipis, magiging daga, ayaw ko yun. Okay? Handaan nyo yun. At mayroon pa ako isang trivia. Alam niyo ba kung sino ang the longest time breathe? Yung tao na nakapagpigil ng kanyang hininga sa buong mundo? Ito ay nangyari lang nung April 24, 2024. Okay. Gusto niyo malaman? Siya si Vladimir Sobat. Okay? Siya ay isang, ang ginawa niya ay, naglay siya ng stomach niya sa swimming pool, pa-drop na ganun, padapa, okay? And then, mayroon naman siyang support team around him. And siya pala ay used to scuba dive, or scuba diver pala siya. So, kompleto yung kanyang, yung kanyang gear. And it takes him 24 minutes, 37.6 seconds to stay ng ganun. Buhay pa siya. Buhay pa siya sa amin nila. Siya yung kaisa-isang tao na nag-held ng breath niya. Imagine that. Kaya nga may support team siya sa paligid niya eh. Kasi whatever happens, di mayroon kagad silang oxygen. Kasi delikado talaga. So imagine niyo yun ha, 24 minutes. Wow, halos kalahating oras. Wow, that's according to yung research ko. And siya ay Croatian. Sabi yung Croatian. Okay, yung kanyang nationality. Hindi ako familiar sa nationality. Croatia. Yeah, Croatia. Yung flag niya ay red, white, blue, and may ewan ko. Hindi ako familiar sa mga ganun. Okay, so, hindi pa tayo masaya na yung hangin na hinihinga natin ay libre? Yan. Bigay ng Diyos ito. Kaya every day, every seconds, every minute, every hour, papasalamat tayo sa Panginoon dahil binigyan tayo niya ng hangin. Kung hindi niya binigyan ng hangin si Adan, kung hindi niya tayo binigyan ng hangin, saan tayo ngayon? Patay tayo. Wala sana tayo ngayon. So, magpasalamat tayo sa Panginoon na binigyan tayo ng hangin dahil air is the breath of life. Okay? And maraming salamat. Kanina pa ang tatanong. Tapos na ang tanong. Sabi ko nga. Ayan. Ngayon, ako magtatanong. Dahil ayaw niyo magtanong, ako ang magtatanong. Okay po. Dadako na tayo. Pwede ba yun? Ito yung pinakamagandang topic sa lahat. At gustong-gusto ko. Sino po ba ang may gusto nito? Ano po ba yung itatopic ko sa inyo? Ano po? Ayaw o hindi? Sino pong ayaw ng rest? Ayaw ni Mama Cora ng rest? Okay? Hindi po. Rest po tayo. Yung magandang rest. Wala po akong sinasabing okay. Doon po muna tayo sa ayaw ng rest. Lahat ng gusto ng rest. Ayan, masaya. Pag po ba sinabing rest, ay dapat po bang ngumiti o hindi?
Sino po yung sinasabi sa trabaho na kapag mamahinga ka muna ay nagagalit? Lahat po ay dapat ay masaya. Alam niyo po ba, habang pinag-aaralan ko ang rest, akala ko ang rest ay matutulog ka lang. Yung pala ay napakaraming types ng rest. Sino pong makakahula? Ilan po ba sa palagay nyo ang types ng rest? Ilan? Ilan po? Sige, guess po kayo. 4? Hindi po. Higher. 6, 7. Yun. Sino sumagot ng 7? Ayan. Meron tayong 7 uri ng pahinga. Okay? Akin na nga po yan. Ako bubunot niyan. Ayaw nyo pong gamitin eh. Ayan po. Dito na lang po yan. Thank you, Doc. Salamat, Doc. Ayan po. Bubunot po ako. Sa 7 po na yon, pwede nyo pong i-guess. Sa palagay nyo po kaya, ano yung kasama sa 7 uri ng pahinga? Bubunot po ako, ha? Ano to, ma? Anong 7 din? Sa prize po to. May prize pala yan. O, sige, sagot tayo. Okay. Sino po ang isa sa makakapagbigay sa 7 uri ng pahinga? Tatawag po ako. Naka-yellow ba yan? O, ang tawag dyan? Mustard na t-shirt. Sige po. Ano po yung naiisip nyo na isa doon sa 7 na uri ng pahinga? Sige ate, hula lang. Tagalog, kahit po Tagalog, English, pwede. Bisaya, pwede din. 7 types of rest, meron po tayong 7 uri. Kasi ang alam ko po, isa lang eh. Yung napag-aralan ko, meron palang 7. Trabaho. Pwede. Okay, sige po. Medyo malalim na pag-aaral po kasi ito eh. Pag sinabi pong 7 types of rest, kasama po dito ang alin? Number 1, ang physical. Kapag sinabi pong physical, ano po yun? Physical rest. So pag sinabi physical, matulog na po tayo. Okay, ang galing. Ano pa po? Kapag po, after po ng physical, ano po pong meron tayong aspect? Mental. Ayan. Alam naman mo pala po ninyo eh. Alam pala ninyo eh. So, mental. Pagkatapos mo ng mental, ano po sunod? Ano po? Ano? Hindi. Pangatlo po muna tayo. Pangatlo. Physical, mental. May sumagot po. May sumagot. Sino yon? Emotional. Tama po. Number 3. Number 4. Sensory. Ibig po sabihin, yung mga paningin po natin, yung sa ginagamit po natin, yung mga ginagamit po natin ng mga gadgets, kasama rin po pala siya. And then, meron po tayong panglima na creative rest. Ano po yun? Pag sinabi, yun po yung namamahinga tayo sa pamagitan ng nagmu-music lang tayo, tapos nakatingin sa nature. So, isa pala po yun. And then, the social rest. So, kung medyo marites ka po, medyo, stop muna. Kailangan nating mamahinga dyan sa social rest. And then, yung sinasabi nyo po na panghuli, pinakamahalaga to. So, ano po yun? Spiritual. Yan. So, alam niyo po ba, bago pa po pala tayo mamahinga, ay, alam niyo po, mayroon pong first incident sa Bible na unang binanggit na rest bago pa natin ito ganapin. Ito po ay mababasa. Kung meron po kayong mga Bible sa bahay, pwede nyo po itong i-recall. Pwede nyo po itong pag-aralan sa Genesis 2, verse 1 to 3. Ano kaya yun? Idea po. Meron kayo idea? Ayan. So, nagkaroon po ng rest. Unang panahon pa lang sa Bible. So, ibig sabihin, bago pa lang natin ito gampanin, habang natutulog tayo, ito ay kaloob ng Diyos sa atin. Dahil kung walang pahinga, sa tingin niyo po, ano pong mangyayari sa katawan natin? Ano pong mangyayari? Okay po. Diyan na po papasok ang iba't ibang uri ng sakit. So ano po bang mahalaga? Ang kumain ng masustansya o magpahinga?
Pareho. Tama po. Hindi naman pwedeng kain ka lang ng kain. Hindi rin naman pwedeng pahinga ka lang ng pahinga. Sabi po sa pag-aaral, kailangan po nating matulog ng 7 to 8 hours per day. So, kailan po ito mag-i-start? Alauna po ba ng madaling araw? Umaga? Sino pong natutulog ng umaga dito? Sandali nga lang. Parang, sino pong natutulog ng umaga dito at gising sa gabi? Meron po ba dito? Ayan. So, ang sabi po sa pag-aaral, kailangan na po nating makatulog ng around 10 ng umaga po ba gabi? Gabi. Yan, tama. Kasi, nag-i-start na pong i-repair ang cells po natin. Pagpalo po ng 10, habang po tayo ay natutulog, ini-start na po niyang i-repair yung mga damaged cells natin. So nagkakaroon na po pala ng trabaho sa loob ng katawan natin. Kapag cells po ang na-damage, yari po ang katawan natin. Dahil cells po ang basic unit ng life. Papunta po yan saan? Sa tissue, papunta sa organs, at eto na po yung ating katawan. Kapag po kompleto ang pahinga natin, napakaganda po na sinabi dito, na nare-reduce po ang stress at saka anxiety, nai-improve po yung mood nyo. Kung kayo po ay magagalitin, dahil maganda ang gising nyo, fresh ang pagmumukha natin, kinaumagahan, malayo tayo sa mga galit-galit. Di ba po? And then, decrease the blood pressure. So, sino po yung may mga high blood dyan? Kailangan nyo po ng tamang pahinga. And then, may chronic pain relief. So, gamot po siya sa chronic. And, nag-i-improve po siya ng immune health po natin. At ito, pinakamahalaga, stronger cardiovascular system. So, kapag po ba natutulog tayo, isa lang po ang reason nun. Kailangan po nating ipahinga ang katawan natin. Sino po yung nagtatrabaho, pahinga sa mga isipin, suliranin, problema sa pananalapi o pamilya. Kapag po tayo natulog, kumpleto po ba yung tulog natin kapag may problema? So, saan po papasok yung pahinga? Di ba po? Kapag po ba namahinga tayo at marami tayong iniisip, parang hindi rin po tayo makakapagpahinga ng maayos. So kaya po ang sinabi, pilitin po natin na hanggat maaari ay huwag tayong masyadong mag-isip dahil hindi rin natin magagampanan ang tamang pahinga. Dahil pag wala pong pahinga ang katawan, alam nyo na po ang mangyayari sa inyo. Kayo po ang makakasagot niyan. Kapag po masyado na nating inabuso ang katawan, sabi nga po lahat ng sobra ay masama. So kaya po, kapag kayo po ay inabuso nyo ang katawan nyo at hindi po kayo nagpahinga ng tama, isa lang po ang sagot dyan. Kayo din po ang sisingilin sa huli. Lahat ng ginawa nyo po ng sobra at hindi nyo po pinahalagahan ang inyong katawan, ang ending po niyan, kayo po ang magsasuffer sa huli. Sabi nga po, lahat ng ginawa mo ng una, sisingilin ka sa huli. Pero yung huli na yon, kaya pa po bang agapan? Kaya pa po, kaya pa. Kaya pa, doon na po papasok ang disiplina. So, kailangan po natin ng tamang pahinga at matulog po tayo ng tamang oras para po, sa pagtulog po natin, akala po natin natutulog lang tayo at kinabukasan gigising tayo. Hindi po, may repairing po na nangyayari habang tayo ay nagpapahinga. So, napakapalad po natin sapagkat ang Panginoon mismo ay binigyan po tayo ng kalayaan magkaroon ng tamang pahinga. So, kung ano man po mga stress and distresses nyo, tanggalin nyo po muna para po sa katawan nyo. Kasi tamang pahinga, mas makakagalaw po kayo ng maayos kinabukasan. Kung wala kayong pahinga, pansin nyo po yan. Wala kayong tamang tulog. Kinabukasan, pagising nyo, kahit yung mukha nyo po, iba po yung fresh yung tamang tulog, fresh po yung pagising nyo. Pag kulang kayo sa tulog, minsan mainitin ang ulo nyo, umaga pa lang, galit na kayo sa umaga. So, kailangan po natin ng tamang pahinga at ang lahat pong ito ay tinatapos ko na. Di ko na po kailangang pahabain pa. Baka abutin po tayo ng masyadong hapon. So,
Lahat po ba ay masaya na kapag po tayo ay may tamang balance ng nutrisyon? Tama po ba? Noon po ba naisip nyo yan? Hindi, di ba po? Kasi lahat naman masarap gawin, di ba? Pero ngayon na medyo napapag-aralan natin, nagkakaroon po ba kayo ng idea? Di ba po? Napakahalaga na lahat pala ng ginagalawan natin, lahat po ng bagay sa lupa ay may hangganan. So lahat dapat natin ay pahalagahan at idisiplina natin ang ating mga sarili. Para tumanda tayo na walang nararamdaman, tumanda tayo na masaya, at kahit tumatanda na ay baby face pa rin. So purihin po ang Panginoon. Salamat po sa pagpunta nyo. Kaya, okay, may question po ako. May mga prizes pala. Eto muna, question. Sino po ba? Sige po. Kahit po kayo, i-invite ko po kayo mag-question para sa kanila. Ate Laverne, question ka muna. Sila na lang pabunutin. Dito daw, dito. Saan? Dito. Napapagod ako umakyat eh. Napapagod na. Dahil walang pahinga. Correct. Yun lang yun. Araw-araw nag-exercise. Isang step, pagod na. O, yan ang sinasabi, kailangan ng pahinga. Okay, doon lang din naman yung sasagot eh. Tanong ko kanina sa lecture ko. Okay. Ano nga yung kailangan ng hayop? Anong klaseng hangin ang kailangan ng, hindi hayop, mga halaman? At ano naman ang klaseng hangin ng kailangan ng tao at mga hayop? Sinong gustong sumagot? Taas kamay. Akira? Helium po. Oxy. Oxygen. Carbon dioxide. Sa halaman. Mga tao po. Mga halaman po. Bunot. Nako, appliances ata yan. Hindi na, abot na lang, te. Abot na lang. Next question, si Ate Marlene. Ate Marlene, pwede ka magtanong? Sige, naalala ko sa lecture ni Laverne. Ilang minuto ang pinakamatagal na hindi hihinga ang tao pero mamamatay na siya. Buhay. Buhay. Yung pinakamatag... Okay po, si ate na naka-pink Sino white. nauna? Sino nauna? Si ate na naka-pink white. 5 to 10. O, ate, Oh, mali kayo dyan. Si Charity, sagot niya 2 hours. 2 hours po yung akin. Walang sumagot noon. Sana ako nagbigay. Ayan. Okay, next question si Mama. Tanong ka, Ma. Eto, tanong ko. Ilang basong tubig ang kailangan nating mainom sa isang araw? Isang Si drum. Tess. 8. Puno, Tess. 8 baso. 8? Di 16. Mali. 8. 8 bago magpito-pito. Brother Johnny, may tanong ka? Brother Johnny? Sino nga kabunot? Mama Cora, question. Ito question. Anong oras dapat natutulog? Anong oras po? Ito po, naka-black si ate, unang nagtaas. 10 po ng
Yeah, nililinaw ko lang po. Baka mamaya 10 ng umaga eh. Mas maganda yung malinaw yung usapan natin dito. Okay. Ayan. Sino pa po magka-question? Kayo po ba? May tanong kayo sa amin? Baligtarin naman po namin. Okay. Okay ka na, Emma? Question pa? Ano yung pangatlong topic na ating napag-aralan? Simula ng una po. Ano yung pangatlo? Si ate na yung ganyan. Mustard. What? Okay, tama po. Ma, yung naka-mustard, bunot din, ma. Mustard. Ito po, isang magandang katanungan. Ano po ang kahalagahan ng kalusugan sa ating katawan? Taas po. Ano po ang kahalagahan ng kalusugan sa ating katawan? Bigla po may tumago Sandali. Simple lang po, kahit anong sagot. At least, na-realize po natin na napakahalaga ng kalusugan. Ano po? Sige po. Ayan. Si ate. Hahaba ang buhay kapag tayo ay nasa ilang oras? Okay, 8 hours. 7 to 8, pwede na po yun. Ito may naka-red. Ilang oras po tayo pwede kumain? May nagturo. Ayan, 3 times a day, may extra pa yan, di ba? Merienda sa umagahan. Oh. May tanong po ba kayo? Si Adan. Oh, sino nakasagot? Tanong, paramihan kayo ng dala ha? Meron kami sako dyan. Eto, paramihan kayo ng dala. Kailan tayo dapat hindi uminom ng tubig? Yeah, kapag kinagat ng aso. Oh, hindi lang aso. Lahat ng mga makamandag. Kailangan hindi tayo inom. Doon sa naka-black. Sister Marlene. Sa naka-black. Kailan tayo dapat mamahinga? Kailan po tayo yan, kapag kulang ang? Ayan. Akala ko pag kailangan nyo ng mamahinga, yung usapan po yan. Anong? Ha? 2? Dito yung 2. 7. Wala na? Ano po yung kulang? Mama Cora, iba na yan. Mama Cora, iba na yan. Talagang pahinga na po yan. Meron pa po yan? Ano pa? 7. Teka. Sige, pabunot mo. Sino pong walang nabunot? Yun po ang tanong. Ayun. 10. Ito. Sino lahat ang nakakompleto? Kayo ba lahat kompleto? Si ito daw yung Sino yung nakakompleto? yung ito wala pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sa mga nanay lang. 1,
Kulang na pala ito. Ako may tanong. Ito yung price. Ano yung mathematics kanina? May sinabi ako, di ba? Blank plus blank equals blank. Ano yun? Oh, blank plus blank equals blank. Tapos kanina sinabi ko, blank minus blank equals blank. O, yung plus lang. Ano yun? Air po ng Diyos. Ah, hindi. Ano yung mathematics? Ano yung una? Kunyari, nitrogen plus oxygen equals air. O, kanina may sinabi ako tungkol sa tao, di ba? O, ano yun? Blank plus blank equals blank. Say, floor? Ah, inisip niyo pa? O, ito yun. O, yun yung gitna. Ano ba yun? Plus air equals woman. Woman. Human po. Pwede na, di ba? Human is man. O, sige, sa'yo. Pinakita ko na yan eh. Sabi ko makatanong siya. Kukuha na. Wala ng number. Marami pa ba yan? O, ano pa? Meron pa, May meron tanong pa. Wala ng number. Ganun na lang. O. Mama Cora, question. Ano yan, Baning? Wala na kayong tanong? Kompleto na yan? Bibigay mo? Eko, tanong pa. Oh, akin na to. Akin na. Tanong. Sino yung taong nakapagpigil ng hininga doon sa tubig? Oh. Ha? Ano? Vladimir daw, Vladimir. Si Vladimir ba yun? Okay. Ilang minutes ngayon? 27 minutes. Oh, sino yun? Vladimir who? Dapat kompleto kasi daming Vladimir. Si Putin? Hindi siya si Vladimir. Hindi yun Vladimir. Katunog lang. Sino? "24 minutes and 37.36 seconds. Ah. Taga saan siya? Ah, hindi. Ha? No, hindi. Hindi siya Asian. Spelling. Spelling. Sino bang sagot nun? Hindi ko alam kung sino sa inyo eh. Ha? Croatia. Croatia, pero hindi ko alam kung sino unang nagsabi sa inyo. Naririnig ko nga Croatia, pero hindi ko alam kung sino unang nagsabi. Okay, ito na lang ha. Anong klaseng sport yung ginawa niya sa tubig? Sabi ko, dating ano pala siya. Ano yun? Ayan, ayan, klaro na, nakita ko nagtaas ng kamay. Okay. Wala na kasi dinistribute na. Lahat po ba ay nakapagpahinga na? So, okay na po ba? Ayan. Atin na pong tatapusin ang program natin. Akin na pong inaanyayahan ang ating mga tagapagpaawit. Asan yung mga tagapagpaawit natin? So, lahat po ba ay nabigyan? Okay po. Sister Marlene. No. Bagamat hindi pa po tayo magtatapos ngayon, araw na to, gusto ko po marinig kung ano yung mga naging experience ninyo doon po sa ating mga kaibigan na galing 160. Ano po ang inyong pwedeng i-share sa amin? Ano po ang inyong mga
magandang karanasan. Ano po yung nag-reflect sa inyo na habang kayo ay nakikinig sa kaalaman tungkol sa kalusugan? Ano po yung nagre-reflect sa inyo? Pamula po tayo sa huli, pa dito kay, nalilimutan palibasa, mga senior na. Ha? Kulang sa Memo Plus. Yung pamula doon sa white and pink, lahat po tayo magsasabi. Ano po yung inyong nagre-reflect sa inyo? Ano po yung masasabi ninyo sa ating pag-aaral tungkol sa kaalamang pangkalusugan at ang inyong mga nagiging karanasan? Kunwari, a-abroad po kayo. Kayo ay tinatanong namin, meron kayong ano? Sige po, wag kayong mahiya. Ano po, ang natutunan ko po dito sa pagsama po dito yung tamang pag-exercise, yung pagkanta ng New Star. New Star. yung, Okay po. Nag-exercise po ba tayo nung narinig natin? Ha? Tayo po ba nag-exercise? Sino po sa inyo nag-exercise nung narinig natin yon? Wala lang? Tama na yung pang naglaba? Tama na yung panagugas ng pinggan kasi gumagalaw-galaw, baka ma-stroke. Hindi po talaga. Kailangan po, sabi nga nung dati naming ditong kapatid na may edad na siya, pero kailangan daw kahit 10 minutes, igalaw natin yung katawan natin. Di po ba? Kasi nagsisirculate yung ating dugo. Pero wag naman yung pupunta kaagad tayo sasaba kaagad sa mabigat na ehersisyo. Kasi di ba nararamdaman natin na hinihingal tayo? Di po ba? At saka yung mga, sino sumasali sa Zumba? Ano? Nako, delikado yan. Kapag ating sinugod kaagad yung ating sarili doon sa Zumba, di ba? Mahirap yun. Pawis na pawis. Kailangan alalay lang. Hindi naman sinasabing, porke exercise, doon kaagad tayo babanat sa mga, di ba yung pagbubuhat? Di ba alalay? Magsisimula tayo sa 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Yung kaya nating iangat. Yan ay pabigat ng pabigat. Hindi naman tayo senior na saka tayo mag-aaral ng pagbuhat ng 1 kilo, 2 kilo, mahina na ang tuhod. O, yun po sunod. Ako talaga. Opo. Kayo na po. Ako po, mula po nung umpisa kami ditong pumunta, natutuwa po ako at marami po akong natutunan tungkol po sa kalusugan at saka lalo ngayon yung tamang pahinga. Kailangan po pahinga. Tama talaga, ha? Lalo pong sa isang ina, kailangan po ng pahinga. Tama. O baka habang nagpapahinga, nag-i-scroll. Kasi nakaupo naman di ba? Ha? Ang sabi, Nay, anong English sa saging? Lagay mo, saba. Di ba? Scroll ka na, scroll. Yung ba ang pahinga? Pag sinabing pahinga, wala talaga tayong gagawin. Relax ang isip. O, di ba? Na walang gumagambala sa isip natin. Salamat po. Kapitbahay lang. Nangungutang. Nangungutang. Maingay. Video okay. Ako naman po yung natutunan ko. Kasi dati, mahilig ako sa tungkol to sa nutrition, Opo. sa maalat na pagkain. Opo. Halos araw-araw, lagi maalat. Kaya ngayon ko lang na kaya pala ako naging high blood dahil yung sa maalat. Kaya pala. Sa maaalat na. Tama Tapos po yun. walang exercise. Tama. Tapos ngayong araw na to, yung tungkol sa pagtulog, kasi sa gabi ako gising, sa araw ako tulog. Ay, call center! Call center! Kasi po yung po ay pinagano ng basahan, sa gabi ko po ginagawa para opo. tahimik. Pag sa Opo. araw kasi, ang daming mga batang makukulit. Eh masama pala yun. Sa araw. Kaya nga, ginawan tayo ng gabi at araw. Ang araw ay pagtatrabaho, ang gabi ay pamamahinga. Huwag nating abusuhin ang ating katawan. Di po ba? Sunod. Ano pong pangalan? Nalilimutan namin Senior, yung unang-una po, sinong pangalan? Weng. At parang kapitbahay lang din namin dyan May Weng, may Floor. Ang sunod? Inday? Day. Parang Bisaya lang yun. Day. Anong pangalan po? Pangalan muna, si Weng, si Flor, si Inday. Okay. Pangalan po,
Pag nakita Irene nyo po. kami doon, tawagan nyo lang kami. Irene po ako. Irene. Ang kapitbahay ko rin, Irene. Sa akin din po, yung natutunan ko dito yung tamang pag-inom ng tubig at yung hangin, saka yung oras ng pagtulog. Wow. Oh, number one lang po ha, yung kung gusto po natin umiwas sa sakit, lalo na kapag tayo ay kumakain ng maalat, inom po tayo ng marami. Inom tayo ng marami. Dahil yan pong maalat, nagbubuo yan ng asin sa ating sa loob ng mga organs natin, di po ba? Yung patis, di ba? Napapansin nyo yung patis, habang tumatagal, merong tumitigas doon sa tabi. Asin yan eh. So ngayon, kapag nilunok natin yan, merong tumitigas sa mga asin dito sa ating mga organs. O, bato. Di ba? Kaya, inom lang. Ano ang gamot? Libre. Inom lang. Hindi naman tubig tayo ng tubig ng wagas. Baka naman, hindi na rin tayo makatulog kasi ihi na tayo ng ihi. So, hindi tayo nakatulog ng maayos. Sunod, si Weng, si Flor, si Inday, si Irene. Mga kapitbahay ko lang to eh. Kaya natatandaan ko mga pangalan eh. La Arnie? Ha? La Arnie. Okay. Ay, wala ako niyan. Kapitbahay na ganyan. Lipat ka dun sa amin para makumpleto. Natutunan ko po din dito yung sa tubig din po. Kasi Mike. minsan lang po akong minom ng tubig. Nakakailang baso ka? 2 lang po. Naku, delikado yan. Kasi alam nyo ba, pag tayo po yung umiinom ng tubig, di ba sinabi ko sa inyo yung maligamgam, papawisan tayo ng tudo. Di ba yung toxic natin, yung mga natin, lumalabas yan sa pamamagitan ng ating pawis. Ngayon, kung hindi tayo iinom ng tubig, ano ang papawisin natin? Ano ang iihi natin? Di po ba? Yung ihi yan ang magpapalinis sa atin. Parang ipinasok natin, ilalabas natin. Inom lang tayo ng inom. Pasok, labas, pasok, labas. Parang ganun din yung pagkain. Pasok, labas. Ngayon, kung kulang tayo sa pag-inom ng tubig, kapag tayo kumain, mahirap ang pagdumi, di po ba? Matigas. So, kailangan talaga. Naiisip po natin, nakukumpleto yung ating pag-aaral ng tungkol sa kalusugan. Ano po? Okay. Wing, Flor, Inday, Irene, La Arnie. Ay, kukumpletuhin natin yan. Sasauluhin namin. Cheryl po. Oy, Cheryl Cruz. Ay, wala din sa amin. Lipat kayo. Sa akin po, yung simula yung nagle-lecture po sa tayo, nagkakaroon po kami ng mga idea na mga bawal, hindi bawal, mga ganun. Wow. Ay, mga ganun po. Especially po dun sa exercise po. Kasi mostly po mga mga nakakalimutan na rin po mag-exercise dahil po sa trabaho, mga ganyan po. Pagka umaga, Oh, diba? dapat kahit mga konting oras po, paglaanan po natin yung natin sa exercise po. Yun lang po. Tama. So, ang ginagawa ko kasi sa umaga, di ba? Merong manonood ka ng TV, di ba? Apo, meron po, Habang meron po nanonood ganun. ka ng TV, gano'n mo yung Apo, katawan apo. mo. Kahit Huwag mga kang ilang umupo. lang po. Habang nanonood ka, iindak mo yung katawan mo Apo, kahit apo. katsintigas pa yan ng kahoy na panggatong. Basta ang mahalaga, gumagalaw tayo, di ba? Hindi naman, yung paggalaw, palambutan ng katawan, di ba? Hindi naman tayo mga dancer na. Pero alam niyo yung mga katawan natin na kapag iginalaw, lumalambot. Di ba? Kaya minsan hindi tayo makasabay sa Zumba exercise kasi ang tigas ng katawan natin. Ako, yung pag-ikot lang ng ating puwet, ay naku, parang kasama na yung buong katawan, di ba? Kasi nga, kailangan, ibig sabihin, tumatanda na tayo. Tumitigas na yung ating mga buto. Di ba, nung mga kabataan pa tayo, kaya natin yung, yung laro na binding? Yun, di ba, yung naaabot natin yung likod? Ngayon, hindi na natin kaya. Subukan nyo. Lagatok ang buto. Di ba, naririnig nyo? Sino sa inyong pakinig na lumalagatok ang buto? Sa tuhod. Kulang tayo sa tubig. Kaya isipin nyo lagi yung tubig. Sino pang mahilig sa soft drinks? Wala na? Meron ako narinig dito eh. Ang gusto pa, nag-yelo-yelo yung soft drinks eh. Meron ako dito eh. Naalaala ko yun eh. Si Irene. Oo, sabi niya, gusto daw niya yung soft drinks niya, nag-yelo-yelo pa. Parang yun ang nakakapatid ng uhaw niya. Pero natutunan niyo ba? Binawasan niyo ba yon? Wow. At least natututo tayo, di ba? Hindi naman para sa kanila yun eh. Para sa atin. Kasi lahat ng gamot ay libre. Lahat ng nakakagamot sa ating katawan ay libre. Ang pangalan pala? Cheryl Cruz. Si Donna. Baby Ann po. Baby Ann. Ang natutunan ko po dito yung sa tamang pag-ehersisyo, tsaka yung sa sunlight po. Yung Wow. yung hindi ka po pala pwedeng mag-swimming ng Mainit.
mga tanghali po. Kasi doble po yung napupunta sa katawan mo, yung init po na nararamdaman mo po. Alam niyo, natutuwa kami sa inyo kahit yung simple yung pakikinig na minsan tayo tumatawa, akala natin tawanan lang tayo, pero andito natututo tayo, di po ba? Number 1, init. Libre, di po ba? Anong oras tayo magpapainit? 2:00 ba? Para tayo nagpapatuyo ng daing, isda. Dapat yung pagbuka ng liwayway, di po ba? Malamig na yon. So, marami pong salamat. Si Sister Tess pala. Hindi pa rin itong... Anong natutunan mo? Ang natutunan ko, sister, yung pag-inom ng tubig kasi nga hindi ako masyadong sa kaya tubig. inabot Ngayon, ko. lagi ko nang inaano yan. Hindi ko na kinakalimutan, dinadagdagan ko na uminom ng tubig. Totoo. Tubig. At saka unahin yung mga kapatid yung tubig na maligamgam sa umaga. Sa umaga, Gawin nyo yun. Kasi yung ating katawan, di ba, yung mga taba natin natutulog, pag ininom natin yan, papawisan tayo, matutunaw. Di po ba? Napansin nyo yung mantika kapag tulog? Anong pampabuhay doon? Mainit. So, ganun din tayo. Wag yung, kaya lang tayo mag-iinit, gawa ng asawa natin, nag-iinit yung ulo. Yung katawan natin, yung ating kalusugan, alagaan natin. Yung mga maligamgam na tubig. Yung pagpapaligo din, nire-require din na kailangan maligamgam. Nabanggit ko po ba sa inyo yon, yung maligamgam na tubig, kailangan din required sa atin yan, yung maligamgam. Sister Emma. Ako rin yung pagtulog. Ngayon okay na ang pagtulog ko. Dati kasi, ang tulog ko 2 oras lang. Oh. Maano na yung mahaba na yung 4 na oras. Ngayon, nakakatulog na ako ng tsaka malakas na akong uminom ng tubig. Dati 2 baso lang. Ngayon, marami na. Oh, di ba? At least natututo tayo. Kung hindi natin narinig ito, meron ba tayong kaalaman tungkol sa kalusugan? Di po ba wala? So pasalamatan natin ang Panginoon. Andito na lang sa ating kapaligiran, libre na. Hindi nagkulang ang Panginoon sa ibibigay sa atin. Di po ba? Kaya kung tayo man ay, kagaya nga ni Laverne, kung tayo man ay nauutot, likas na ng ating katawan yon. Kumbaga, kapag hindi naman natin inilabas yan, di ba sabi? Pera ng doktor yan. Di ba? Kailangan ilabas natin yan. Yung iba magagalit pa doon sa katabi kasi yung butot. Ano ba naman, minsan naman, pasintabi naman tayo. Doon na nga lang, sabi ni Laverne, doon na lang sa halaman. Di ba? At least, nakakatulong pa tayo. So, lahat yan ng kaalaman, yan ay ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, libre, binigyan tayo ng kaalaman. Kasi nung araw, wala talagang gamot. Lahat ng gamot, etong nasa kapaligiran natin. Di po ba napapansin nyo yung mga hayop, di ba? Pag meron silang nararamdaman, ano nakikita nyo? Ang pusa, di ba? Hinahanap. Alam nila yung gamot nila, di ba? Ang aso, napapansin nyo? Damo. Yun din ang gamot natin, mga damo, halaman. So, salamat mga kaibigan namin, nakataga 160. Sana magpatuloy tayo na alamin ang tungkol sa kalusugan at alamin din natin yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo na. Sister Marlene. Sister Me. New start, tungo sa pusong malakas. New start, tayo'y binugon. Ay mahalaga, mag-ehersisyo sa tuwina. Tubig kailangan natin, sikat ng araw namnamin.
lalakas pag nagpahinga. Sa Diyos ay magtiwala. Diyos, bigyan ako ng bagong puso. New start, tayo'y binukod. Tayo'y binukod. Brother June, Malihan. Tayo po yumuko sa ating prayer. Panginoon Diyos, kami po ay magalak na muling lumalapit sa inyo. Amin pong idinadalangin na patuloy nawa po kaming subaybayan sa aming mga kalusugan, sa aming mga pagtatapat. Amin pong inilalapit ang aming mga kapatid na tiga 160. Nawa Panginoon, sila ay inyong patnubayan sa kanilang mga hanap buhay, sa ang kanilang mga tahanan. Git sa lahat, Panginoon, aming idinadalangin na sila ay magtiwala sa inyo. Nawa ang inyong Holy Spirit, ang siya naming patuloy na makapiling. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen.